Ayon po sa MMDA at sa kanilang Metro Manila Accident Recording and Analysis System, ang karamihan daw sa mga to ay resulta ng road rage. At araw-araw ay napakarami mga napapabalitang kaso ng mga kiskisan at sakitan. Hindi naman katakataka ang pagmamaneho kasi sa mga kalye natin ay sapat nang magdulot ng mataas na blood pressure. Hindi po totoong asin at mantika ang sanhi niyan. At mapapabismo talaga kahit sino. Pero ano nga bang meron sa pagkakaipit sa gitna ng mga hanay ng mga hindi gumagalaw na sasakyan na nagpapakulo sa ating dugo? Buti sana kung mga dirty finger lamang ang mga pinantututok natin sa isa't isa. Pero hindi eh. Kung hindi nagpapaka-Fast and the Furious at mandadamay pa ng ibang sasakyan, abay maraming matatapang na naging John Wick sa konting girian at gitgitan. At ang maunahan kang at masingitan ay sapat na para madungisan ang iyong dangal, ang iyong kalalakihan. Pagdating naman sa pupuntahan mo sa dulo, wala namang medalya na naghihintay, di ba? Ang hindi natin iniisip, mga kapatid, ay yung mga posibleng maging resulta ng ilang minutong ngit-ngit. Pero sa ating kwento sa araw na ito ay makikilala po natin si Juancho, ang hari ng harurot, na pag nakasabay mo sa kalsada ay talaga namang mandidilim din ang iyong paningin. Sa mga tulad niyang ayaw maunahan, ayaw masingitan, ayaw mabusinahan, malalaman niyang sa isang iglap ay maaring magbago ang kanyang kapalaran. Kaya painitin na po natin ang makina ng kwentong sinulat ni Macris Magbo Orpilla. At dito po sa Sana Lord ay sabay-sabay nating sakyan ang dulang pinamagatang Barumbado sa Daan. Talaga namang hindi magpapatalo tong sasakyan sa harapan ko. Pero mas magaling ako sa'yo. Kung pasingitan lang din ng labanan, walang tatalo sa akin. O ano ka ngayon? Naiwanan ka na. Singit ka pa ng singit kanina. Wala naman palang binatbat. Tumatawag ang asawa ko. Masagot ko nga at baka busy na siya mamaya. Hello, Mildred. Hello, nasa biyahe ka ba? Parang naririnig ko nasa kalsada ka. Mamaya na lang ako tatawag ulit. Oo, nasa taxi. Wala pa namang pasahero eh. Patay na oras. Huwag mo nang ibaba at pwede naman ako makipag-usap habang nagmamaneho. Nakabili ka na ba ng earphone o earbuds para hindi mo hawak ang phone mo habang nagmamaneho ka? At pag may kausap ka, hindi ba? Sabi mo, hindi mo ko marinig kapag naka-speakerphone. Hindi pa ako nakakabili. Nakalimutan ko eh. Okay lang naman. Isa lang ang kailangang kamay para sa pagmamaneho. Anak ng... Nasabitan pa ata ang taxi. Ano nangyari, Wancho? Anak ng pating! Hoy! Bulag ka ba? Bakit sinagi mo sa sasakyan ko? Akala mo kung sino kang hari ng kalsada. Hindi porkit naka-SUV ka na sasakyan. Magyayabang ka na. Ako ba mayabang? Ikaw to nga magpasingit. Akala mo ikaw may-ari nitong EDSA. Matuto kang gumana kung gusto mo rin galangin ka. Wala kang modo magmaneho. Aba, ikaw rin. Umayos ka sa pagmamaneho mo, tanda. Naturing ang matanda, barumbado. Mamalasig ka nga naman. Tinakasap pa ako. Ako barumbado. Hello? Ano, Wancho? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Bigla mo na lang ibinaba ang tawag ko kanina. May gasgas ang kotse ko. Huh? Kaya naman, i-buff na lang. Uwi na ako.
Nawalan na ako ng ganang pumasada. Ay, o sige, mag-iingat ka ha. Huwag nang uminit ang ulo mo sa daan. Lagi na lang kitang pinagsasabihan. Hindi ka naman nakikinig. Oo na. Eh araw din sa akin yung lalaking yan. Mabangga sana ang sasakyan niya. Makakarma rin siya. Pa, nakita ko yung taxi sa labas. May bagong gasgas na naman sa likuran. Ano nangyari? Sa dami ng gasgas ng taxi mo, buti pumapayag pa si Aling Isabel na ipasada mo yung taxi niya. Wala yun. Maliit na gasgas lang yun. May hinabol kasi ako kanina. SUV na bastos. Sanay naman na si Aling Isabel eh. Seryoso kayo? Hinabol niyo pa? Tayo naman eh. Sabi sa inyo na nanay, huwag kayong mainit ang ulo sa kalsada. Kalmahan niyo lang daw. Eh bakit naman hindi? Akala mo kung sino magaling eh. Dapat turuan ng leksyon ng mga ganong klaseng driver. Pa, baka naman mapahama ka sa pagiging mainitan ng ulo niyo sa kalsada. Hindi worth it kung may masamang mangyari sa inyo dahil lang sa ganyan. Mas okay pa rin na kalmado lang kayo. Nonchalant ba? Ay, basta. Kailangan mong matutunan na kapag nagmamaneho ka, hindi pwedeng laging ikaw ang iintindi sa mga kamote sa daan. Ano ba yung nonchalant na yan? Basta nonchalant. Ang hirap ipaliwanag eh, pero ikaw yung kabaliktaran ng nonchalant. Hindi ko yata kayang estilo niyo sa pagmamaneho talaga tayo. Basta ako, gusto ko lang makarating sa pupuntahan ko. Okay na ako ron. Eh, bahala ka. Basta tandaan mo, ang kalsada, gera yan. Walang kaibigan dyan. Madalas, may pasik laban. Hello, Mildred. Hello, nasa bahay ka na? Oo. Ikaw, nasa trabaho ka na? Kumain ka na ba? Kakatapos lang namin maghapunan ni Manuel. Oo, tapos na. Nag-almusal na ako. Tama. Umaga nga pala dyan sa Canada. Eh, kailan nga pala darating ang in-order natin na graduation gift para kay Manuel? Sa isang araw, kukuhanin namin pagkagaling niya sa eskwela. Nasabi na ba ng anak mo? Ay, oo. Nasabi na niya na summa cum laude siya. Ang saya-saya ng puso ko, Wancho. Sa wakas, mapapagtapos na natin ang pag-aaral si Manuel at may honor pa siya. Oo nga eh. Kahit maluho at magastos yung anak natin, masipag naman mag-aral at napaka-responsable pa. Kaya nga pinag-ipunan ko talaga ang pambili ng regalo natin sa kanya. Naku, sana magustuhan niya. Naku, siguradong magugustuhan ni Manuel ang sorpresa natin sa kanya dahil ilang buwan na niya rin binabanggit yun. Hayaan mo, tatawagan kita kapag nasa tindahan na kami para makita mo reaksyon niya. Sige na. Oh, matulog ka na. At magsisimula na rin ang trabaho ko. Mag-iingat ka sa pagpasada mo, ha? Huwag kang makikipag-away sa daan. Good night. Oo na. Good night, mahal. Manong, pwede po ba huwag masyadong mabilis ang pagpapatakbo nyo? Bakit, miss? Hindi ka ba nagmamadali? Nagmamadali po, kaso lang mas okay na malate sa trabaho kaysa hindi na ako makarating sa opisina forever. Parang biyaheng pakabilang buhay po tong taxi nyo eh. Magtiwala lang kayo, miss. Makakarating kayo sa pupuntahan ninyo. Veteranong driver na ako. Gusto ko naman po magtiwala. Kaso lang, medyo mabilis po ang pagpapatakbo nyo. Ilang sasakyan na rin ang nagalit at bumusina dahil siningitan nyo eh. Okay lang po talaga na mas mabagal ang takbo, Manong. Gusto ko pa po mabuhay. Sorry, miss ha. Kung kaya ng oras mo na hindi tayo magmadali sa daan, hindi ho kaya ng oras ko.
Marami pa akong aasikasuhin eh. Ay, di kayo na po ang busy. Naku, ayan na. May sumusunod na mobile patrol na mga pulis. Sana maturuan ng leksyon tong driver ng taxi na sinasakyan ko. Nakakaloka siya. Parang may karera kung magpatakbo. Nako, nalinti ka na. Mukhang matitikitan na naman ako ah. Napakamalas naman itong araw na to. Magpanggap na lang kaya ako na hindi ko nakita yung mobile patrol. Subukan natin. Wala namang masama. Uy, Manong! Bakit hindi kayo huminto? Hinahabol na tayo ng traffic enforcer! Kaloka! May pa-car chase pang nalalaman tong si Manong driver! Juancho, wala ka talagang kadala-dala, no? Hindi ka tumigil hanggat hindi ka natanggalan ng lisensya. Napag-initan lang ako ng enforcer kanina. Malay ko ba na hindi siya tumatanggap ng lagay? Tinakbuhan mo na nga nang maabutan ka pa at pahintuin. Gusto mo pang suhulan para hindi ka mabigyan ng violation? Oh, ano ngayon ang nangyari? Mas dumami pa ang violation mo. Huwag kang mag-alala, Aling Isabel. May babalik rin ng lisensya ko. Wala namang hindi nababayaran sa bansang to. Nagkataon lang siguro, may perang nakahuli sa akin kanina. Kaya ayaw ng easy money. O baka naman, kota na siya sa kotong kaya hindi na ako pinansin. Nako, Ancho. Sana lang talaga hindi makuha ni Manuel yung baluktot na pag-iisip at pag-uugali mo. Akin na nga ang susi ng taxi. Hindi mo rin naman mamamaneho at wala ka ng lisensya. Pero sayang at hindi muna namin nakuha yung sorpresa ni Manuel bago nawala ang lisensya ko. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan kay Mildred? Ano na ang ipanghahanap buhay mo ngayon? Paano na lang kayo makakapunta ng Canada niyan kung si Mildred na lang ang maghahanap buhay? Patapos naman sa pag-aaral na si Manuel. Magnenegosyo na lang muna ako. Ha! Hindi ka man lang kinakabahan o nanghihinayang na mawawalan ka ng kikitain mo? Si Aling Isabel naman, huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako uutang sa inyo kapag naubusan ako ng pera. Ay, nako. Ikaw talaga, Wancho. Hello, Mildred. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napakadami talagang oras nitong ni Aling Isabel, ano? Natawagan ka na kagad. Ay, Wancho. Concerned lang sa atin si Aling Isabel. Wala namang magagawa kahit ikwento pa niya sa iyo yung nangyari. Wala pa rin akong lisensya at hindi pa rin ako makakapagmaneho. Ano? Anong sinabi mo? Bakit? Hindi ba yun ang sinabi ni Aling Isabel sa'yo? Sabi niya, plano raw nating magnegosyo kaya tinawagan niya ako para itanong kung may naiisip na daw ba tayo. Mahirap ang buhay ngayon sa Pilipinas kaya pinayuhan niya akong mag-ipon muna. Ano tong sinasabi mong tungkol sa lisensya? Ha? Wala. Sabi ko hindi ako papasada muna dahil Wancho. Ay, natanggalan ako ng lisensya. Pero aapila ako. Ipapaayos ko sa kakilala ko. Baka pwede pang hilutin. Kaunting seminar lang siguro at pagbabayad ng penalty. Baka mabawi ko pa. Hindi ba ilang beses na kitang binalaan na mag-iingat ka sa kalsada? At hindi dapat puro init ng ulo ang pinapairal mo. Ano ba naman, Wancho? Ngayon pa nangyari to. Hindi ko rin namang ginustong nangyari. Napag-initan lang ako, Mildred. Huwag mo naman ako sisihin. Ano? Napag-initan? Ikaw tong mainitin ng ulo habang nagmamaneho? Parang walang pwedeng sumingit o bumisina sa buong Pilipinas kung hindi ikaw lang. Ay, ayoko makipag-away sa'yo. Saka na lang tayo mag-usap. Wancho. Kailangan kong makahanap muna ng trabaho habang hindi ko pa napapaayos ang lisensya ko. Mainit pa naman ang ulo sa akin ng asawa ko. Baka hindi ako padala ng panggastos.
Lalo na ngayong ibinaba ko pa ang tawag niya. Hello, Nay? Anak, kumusta? Nasa school ka pa? Opo, Nay. May naasikaso lang ng mga clearance. Graduation ko na po sa 1 linggo. Kailan po ba ang uwi niyo? 2 araw bago ang graduation mo, anak. Uuwi na ako. Sunduin niyo ako ng tatay mo sa airport, ha? Aargalan na lang siguro kami ng sasakyan dahil hindi pala pwede magmaneho si tatay. At sinuli niya na yung taxi kay Aling Isabel. Ipapadala ko ang flight details ko mamaya. Sige po. Marami ba kayong dalang gamit? Medyo marami-rami rin, anak. Dahil 1 buwan ako riyan magbabakasyon. Mamamasyal tayong 3 pagkatapos ng graduation mo. Saan mo ba gustong magpunta? Pwede mo isama si Raul para hindi ka naman maboard. Ay, talaga po, Nay? 10 years old pa lang yata ako nung huling magbakasyon tayo eh. Nako, si Raul di ko nasasama yun. Kasi mamamasyal din daw sila ng mga magulang niya eh. Pero at least ngayon, pareho na kami. Masaya ka na hindi ka naungusan yung best friend mo. Siyempre naman po, Nay. Salamat po ah. Gusto ko rin sanang makapagpahinga ka muna at makapaglibang bago ka magtrabaho, anak. Salamat po, Nay. The best talaga kayo. Pero saan ba tayo pupunta? Ano, local lang ba o may international destination? Pinag-ipunan ko ito sa Boracay, Palawan at Cebu muna. Tapos, dadalhin ko kayo sa Singapore, Malaysia at Thailand. Nakapag-book na rin ako ng ticket sa hotel, kaya huwag ka munang gumawa ng sariling lakad mo, ha? Naku, ang dami naman po nun. Ang gandang surpresa nito, Nay. Super thank you po. Oo naman, anak. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Thank you po, Nay. Pero, yung hiling ko po ba, may pag-asa? Ay, naku anak, tinatawag na ako sa trabaho. Tatawag na lang ako ulit mamaya, ha? Umuwi ka na maaga. Mag-iingat ka. I love you, anak! Ay, sige po. I love you too, Nay. Thank you po. Ingat kayo. Ayos lang kahit hindi nila mabigay yung hiling ko. Masaya na ako na magkakasama na kaming 3. Madahalang mangyari to. Ikaw na ba yan, Manuel? Siyempre po, Tay. Wala nang ibang tao dito sa bahay kundi tayong 2 lang eh. Piloso po ka pa talaga, no? Buti, umuwi ka na maaga. Malika, may pupuntahan tayo. Mag-book ka ng sasakyan. Saan po ba tayo pupunta? Para ilagay ko dito sa location. Huwag na pala. Tatawag na lang ako ng taxi. Magpapalit ka pa ba ng damit o okay na yan suot mo? Ha? Sige po, magpapalit muna ako. Basa na ako ng pawis eh. Tay! Tumawag pala si nanay kanina. Nag-away ba kayo? Bakit sa akin siya tumawag? Usually, kayo naman yung tinatawagan niya eh. Pag ako, chat lang kami kasi alam niyang busy ako. Ha? Hindi naman. Bakit naman kami mag-aaway ng nanay mo? Buti naman kung walang problema. Isasend niya raw yung flight details niya, Tay. Patapos na rin ako mag-BS. Tumawag ka na po ng taxi para hindi tayo gabihin kung saan man tayo pupunta. Sige anak. Nalinti ka na. Mukhang galit pa rin sa akin ang asawa ko. Tay, totoo ba ito nakikita ko? Sa akin to? Kotse ko? Sandali lang. Huwag ka munang gumalaw dyan. Tatawagan ko lang ang nanay mo para makita niya ang reaksyon mo. Juancho, nandyan na ba kayo? Oo. Ibibidyo call ko para makita mo si Manuel. Naka-loudspeaker ka rin. Manuel, Nanay mo, gusto ka makausap.
Nay! O ano, Manuel? Masaya ka ba? Oo po, masayang-masaya po ako. Sobrang saya. Ang tagal kong hiniling to eh. Ngayon nagkatotoo na. Nay, ang ganda ng kotse. Nasunod pati yung kulay na gusto ko. Deserve mo yan, anak. Natagalan lang dahil pinag-ipunan ko pa ang pang-down payment. Maraming salamat po, Nay, ha. Huwag kayong mag-alala kapag nakahanap na po ako ng trabaho. Tutulong ako sa pagbabayad ng installment nitong kotse. Naku, wag na. Kaya ko naman bayaran yan, lalo na at graduate ka na sa kolehiyo. Maraming salamat po talaga, Nay. O sige na, mag-iingat kayo ng tatay mo sa pag-uwi. Huwag kang tutulad sa kanya na barumbado sa kalsada, ha, Manuel? Opo, syempre naman po, Nay. Ingat po kayo dyan, ha. Salamat po ulit. I love you. Tay, ang lala pala ng traffic ng ganitong oras. Oo, rush hour kasi. Uwian ng mga empleyado at estudyante. Ikaw, maswerte ka at malapit lang sa bahay natin ang university na pinag-aralan mo. Hindi mo kailangan mag-commute ng matagal. Oo nga po eh. Ubus oras tong ganito. Walang galawan, no? 30 minutos na tayo rito, parang di naman umuusan. Baka may aksidente. Marami kasing barumbadong driver at kamote riders eh. Alam mo na, mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Dapat sa kanila, tinatanggalan ng lisensya. Kayo pa talaga nagsabi niyan, Tay, ha? Ako, ikaw talagang bata ka. Nakuha mo pa pagtawanan ng tatay mo. Pero mabuti na rin po siguro yun, Tay. Baka mas mabuti na hindi na kayo magmaneho. Madalas kasi high blood kayo dahil sa stress at init ng ulo sa kalsada eh. Kaya mas mabuti sa kalusugan nyo na hindi na lang magmaneho. Aapila pa ako. Baka kaya pang ayusin yun. Pero Tay, ngayong may kotse na ako naman ang maghahatid sa inyo sa mga kailangan nyong puntahan. Wala naman akong pinupuntahan lugar eh. Pag uwi ng nanay mo, eh pangsundo na tayo sa kanya. Kaya nga po eh. Yan agad yung naisip ko rin kanina. Kumain na rin tayo sa labas pag uwi ni nanay. Bakit? Ayaw mo na ng luto ko? Masarap naman ako magluto ah. Marami ka naman laging nakakain. Wala naman akong choice Tay. Pero syempre para maiba naman. Tsaka para ma-celebrate natin yung pag-uwi ni nanay. Sa labas na lang tayo kumain. Alam ko, Japanese food yung favorite niya eh. Sige na nga. Kahit hindi ako kumakain ng mga nakarol yung kanin na may palaman na kung ano-ano, kung saan kayo masaya, doon na rin ako. Sushi yun, Tay. Sushi yung tawag doon. Grabe yung ulan. Sana hindi na umuulan bukas ng umaga kapag susunduin na natin si nanay sa airport. Wala naman tayong madadaanan ng baha. Sa Skyway din naman ang daan natin paglampas natin sa expressway. Buti na nga lang din po may mga app ng pang-navigate sa kalsada eh. Nalalaman pa kung traffic o baha sa isang daan. Masyado nang maraming naimbento. Pero nakakasukang traffic sa Pilipinas. Wala pa rin solusyon. Paano? Masyado rin kasing maraming sasakyan dito, Tay. Kita mo nga dito sa lugar natin, oh. Ilang sasakyan yung nakaparada sa labas ng mga bahay. May garahe naman, pero may hindi pa rin nagkakasya. Ay, sa bagay. Tapos idagdag na natin ang maraming motor. Hindi lang kotse ang sandamakmak. Motor din. Nauuso pa ngayon yung mga e-bike na yan. Kaya nga po eh. Tay, naantok na ako. Bukas na lang siguro tayo magkwentuhan ulit. Tsaka kapag hindi ako nagising sa alarm, pagising na lang po ako ah. Sige anak, good night. Magpahinga kang mabuti dahil ikaw ang driver pa rin bukas. Kaya nga po. Good night, Tay. Labanan ko man ang antok, hindi ko magawa. Ayoko pa naman sanang ma-jetlag pagdating ko ng Pilipinas. 15 hours din ang biyahe at may 6 na oras pa.
Kumusta na kaya ang mag-ama ko? Kailangan kong makaisip ng paglilibangan at negosyo ni Juancho. Ngayong hindi na siya pumapasada ng taxi. Mababagot yon sigurado. Kung umuwi na lang kaya siya sa probinsya at magsaka na lang. Isama ko na lang kaya siya pagbalik ko sa Canada. Ang tigas naman kasi ng ulo ng taong yun eh. Sinabi ko nang mag-aral siya ng mga skills na kailangan para sa mga trabaho sa ibang bansa. Ayaw naman. Ngayong graduate na si Manuel, baka papayag na rin ang asawa ko. Mas okay sana kung magkakasama na rin kaming tatlo. Kung may maayos lang sanang kita ang mga nurse sa Pilipinas. Ay nako, hindi ko na kailangan mag-abroad. Makatulog na nga lang. Hindi ko na malabanan ng antok ko. Ay. Manuel, anak, gising na. Malilate na tayo pag sundo sa nanay mo. Manuel, Tay, anong oras na po ba? alas 7 na. Aabutan tayo ng rush hour kapag hindi tayo umalis. 1 oras na lang maglaland na ang eroplano na sinasakyan ng nanay mo. Ano? Alas 7 na? Ha? Ba't ngayon lang ako ginising, Tay? Nakaidlip din ako eh. Mag-uumaga na kasi ako nakatulog. Hindi ako makatulog at panay ang ulan. Binabantayan ko rin kung may bagyo ba o bumaha na. Pero wala naman sabi sa balita. Sige, 30 minutes, Tay. Maliligo lang ako tapos magbibihis na rin. Nag-message na ba si nanay? Nasa eroplano pa yun. Sige po. Magbihis na rin kayo. O, ganyan na ba kayo? Bakit? May masama ba sa suot ko? Ay, Tay naman. Ilang taon kayo long distance relationship ni nanay. Magpapugi naman kayo kahit konti. Magbantalon kayo tsaka mag-polo shirt man lang. Huwag yung parang pambahay na t-shirt at naka-shorts pa kayo. Bakit? Poongi pa rin naman ako kahit nakapambahay lang. Jesus. Sige na, Tay. Magpalit na lang kayo ng maayos-ayos na damit. Tsaka, Tay, lagi mong lalambingin si nanay, ha? Huwag mong hahayaan na iinit din ang ulo sa inyo. Dapat lagi lang kayong masayang dalawa, okay? O sige na, ligo na muna ako. Sige na nga. Hindi naman ako nananalo sa iyo eh. Para mas pogi. Tay, ayaw mag-start ng kotse. Ano? Bakit? Iniiwan ko yata nakabukas yung ilaw sa loob ng kotse kagabi. Tsaka, nalala niyo ba? Kinuha ko yung wallet niya sa upuan. Naku, ano ba naman niya? Aberya na naman. May pangkarga ako ng baterya. Kargahan natin sandali para lang mag-start. Ay, late na tayo sa pagsundo kay nanay. Naalala ko, direct nga palang flight niya. May 2 oras pa tayo. Kaya pa yan, basta wala lang aberya mamaya. Dapat lang mabilis ang biyahe para sakto lang ang dating natin. Sige po, turo niyo na lang din kung paano ang gagawin para alam ko na kapag ako na lang mag-isa. Kapag nasiraan ka na sasakyan sa daan, ang una mong gagawin ay tumawag sa akin, okay? Sige po, Tay. Kala ko naman may hotline number kayong alam. O kaya insurance man lang. May insurance naman talaga tong kotse mo. Pero siyempre, mas mabilis akong magre-rescue sa'yo. Sige na, Tay. Ayusin na lang natin tong kotse para makapunta na agad tayo doon. Napakadami na mga aberya. Parang ayaw tayong paalisin eh. Oh. Bilisan mo ng kaunti, anak. Wala na tayong oras. Baka nakaland na yung eroplano ng nanay mo. Mas mabuti yung tayo ang maghintay kaysa siya pa. Eh, ikaw na makalang dyan, Tay. Hindi pa naman tayo late eh. May 1 oras pa. Ayoko magkatama agad tong bagong kotse natin. Eh, buti na nga lang din, tumigil na yung ulan eh. Kaso, madulas naman tong daan. Okay na tong takbo ko. Hindi ka kasi sanay sa real traffic eh. Sa Maynila, kahit 1 saglit lang na delay, 1 oras ang katumbas.
Tsaka tingnan mo yung mga sasakyan na yan. Lahat ng yan gustong makarating sa kung saan. Tay, Kapag nagpakabait ka masyado, pauunahan ka sa lahat ng lane. Mas tatagal ang biyahe. ay pusa! Tay, nakita mo yun? Hindi ka na tayo salpukin ng sasakyang yun, oh. Teka, pamilyar ang SUV na yun ah. Tama, yan yung nakaalitan ko dati nung nagmamaneho pa ako ng taxi. Barumbado yan. Hayop na tong mokong na to ah. Ano akala niya? Kanya ang daan? Bilisan mo! Sundan mo yan! Tutukan mo! Ay, tay, kumalma ka nga dyan. Huwag na nating abulin yun. Baka mamaya, lasing pa yun eh. O kaya may emergency siya. Lasing? Eh di mas lalong hindi siya dapat nagmamaneho. Emergency? Ay, tay. Akala mo lang may emergency pero gusto lang niya magpasiklab. Hindi mo dapat pinapalampas sa mga ganyan, anak. Dapat inaral mo na ang mga ganito kung araw-araw ka nang sasabak sa kalsada. O yan, tay, lumipat na ako ng linya. Gumagana naman tong dashcam, di ba? Para kapag may nangyari, may ebidensya tayo. Anak ng... Pumarang na naman yung SUV na yan. Hoy! Siraulo ka! Magmaneho ka ng tama! Tay, kinindutan pa ako ng driver, oh. Sarang ulo nga yata. Parang naghahanap talaga ng gulo, eh. Ipasok mo sa kanan. Tapos, biglang sikwat sa kaliwa. Yan, ganyan. Dito mo ipakita lahat ng galing mo sa pagmamaneho, anak. Naku, tay, parang hindi na maganda to. Tuloy mo lang. Kapag umatras ka, ikaw ang talo. Sa daan, dapat makuha mo ang respeto. Hindi ka dapat magmakaawat. Ayan, sundan mo na. Dikita mo. Ayan, dikita mo, Manuel. Aba, at nakababa pa ang bintana ng bukong na to ah. Yan, tay, mahabutan ko na. Putok ng baril yun, anak ah. Oh, tay, yung gulong natin na-flat. Na-flat tayo, tay. Baka doon pinatama yung bala. Manuel, preno! Pumreno ka! Masyadong mabilis ang takbo natin! Preno, Manuel! Manuel. Manuel, anak. Manuel, sumagot ka. Dugo. Puro dugo ang ulo mo, anak. Patawarin mo ako, Manuel. Dapat nakinig na lang ako. Manuel, patawarin mo ako, anak. Hindi ko maramdaman ang binti ko, tay. Aray, yung katawan ko. Manuel, anak, kumapit ka lang. Parating na ang ambulansya. Huwag kang pipikit, anak. Huwag kang matutulog. Sorry, tay. Hindi dapat ako naging pabaya sa pagmamaneho. Hindi, anak. Wala kang kasalanan. Ako ang nagkamali. Huwag kang bibitiw, Manuel. Dumilat ka, pakiusap. Tay, si nanay. Tay, mahal ko kayo. Huwag po kayo malulungkot. Mahal ko kayo ni nanay. Si nanay. Si nanay. Oh, may dalawang kritikal dito! Dalawa tulong!
Nasaan na kaya sila? Sabi nila kanina, papasok na sila ng expressway. 2 hours ago pa ang last message nila. I-text ko nga ulit. Tawagan ko nga ulit. Lagi kasing no answer. Ano ba yan? Dalawa silang hindi ko makontak. Imposible namang walang signal sa expressway. Ano kaya nangyari? Ay, wala talaga. Hindi pumapasok ang tawag ko. Isang oras na ako naghihintay, wala pa rin balita. Nakapagpa-recharge na ako ng cellphone dahil na-lowbat na ako kakatawag. Ay, naku, Juancho. Manuel, nasa na ba kayo? Susubukan ko ulit. Hello? Iba ang boses. Hindi to si Juancho. At hindi rin ang anak ko. Hello? Hello? Tinatawagan ko ang phone ng anak ko. Sino ba kayo? Kayo po ba si Mrs. Mildred Soriano? Oo, ako nga. Sino ba kayo? Bakit nasa inyo cellphone ng anak ko? Kanina pa po namin kayo sinusubukan tawagan. Mabuti na lang at tumawag kayo. Huwag po sana kayo mabibigla. May nangyari ho kasing aksidente. Pumunta po kayo dito sa San Vicente Hospital. Bakit po? Anong nangyari sa mag-ama ko? Hihintayin po namin kayo rito, saka po namin sasabihin ng detalye. Diyos ko! Anong nangyari? Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko? Code Red, 2 critical. Isang 20 plus male, unconscious, blunt trauma sa ulo at dibdib. Ang isa, yung tatay, multiple fractures at internal bleeding. Dalhin agad sa trauma bay. Vitals dropping. Ang mas bata ang priority. Bilis! Manuel. Huwag po muna kayo magsalita. Ginagawa na po namin ang lahat para sa inyo ng anak ninyo. Nurse, parating na ang ibang pasyente. Maglabas pa kayo ng mga stretcher. 7 sasakyan ang nagkarambola sa expressway. At ang sabi, dahil daw sa sasakyan ng mag-ama na to. Isang malagim na karambola ang naganap sa expressway bandang alas 10 ng umaga na kinasasangkutan ng 7 sasakyan. Kabilang sa mga biktima ang isang bagong kotseng pula na naging sanhi ng aksidente. Ayon sa mga saksi, may nangyaring hapulan at barilan bago ang insidente. Tumuwid sa northbound lane ang kotse nang sumabog ang gulong nito at nawala ng kontrol ang driver. Diyos ko! Sana naman hindi ang mag-ama ko ang sinasabi sa balitang ito. Parang awa niyo na, Panginoon. Patnubayan ng gabayan niyo po sila Manuel at Juancho. Nandito ba si Juancho Soriano at ang anak niya, si Manuel? Madam, kayo ho ba ang ina at asawa? Opo, ako si Mildred Soriano. Nandito ba ang mag-ama ko? May tumawag lang na lalaki kanina. Sinabi na magpunta ako rito pero wala namang sinabing detalye. Ma'am, ako po si Officer Dino Rojas. Ako po yung tumawag sa inyo kanina. Nasaan ang mag-ama ko? Nasaan sila? Ma'am, si Sir Juancho po ay nasa operating room pa. Critical po ang lagay niya ngayon. Ang anak niyo po... Si Manuel! Nasaan
Nasaan si Manuel ko? Ma'am, ginawa po namin ang lahat pero hindi na po niya kinaya. Hindi! Hindi totoo yan! Buhay ang anak ko! Buhay si Manuel! Kaka-message lang niya kanina sa akin. Sabi niya susunduin niya ako. Hindi! Hindi! Hindi totoo yan! Sabihin niyo hindi totoo yan! Manuel! Manuel, anak! Mrs. Soriano, handa na po ba kayong malaman ang lahat? Wala pa ring malay si Wancho. Kaya kayo lang ang makapagsasabi kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi man po namin may babalik ang buhay ng anak nyo, makakamit din natin ang hostisya. Hostisya? Nahuli na po ang driver na nakaalitan ng anak at asawa niya sa daan. Nag-plead ho siya ng guilty dahil sa ginawa niya. Makakasuhan siya ng reckless imprudence resulting in homicide at damages to property. O tapos, Malamang nito, 12 taon na pagkakakulong. sa pagkakakulong ba niya, maibabalik ba ang buhay ng anak ko? Mrs. Soriano, Magtatapos pa lang ng kolehiyo si Manuel. Bukas ang graduation niya. Summa cum laude ang anak ko. Tapos papalitan niyo ng 12 taong pagkakakulong ng hayop na driver na bumaril sa gulong ng kotse ng anak ko. Anong klaseng hustisya yan? Mrs. Soriano. Nakita naman po sa dashcam na reckless driving din ang nangyari sa mag-ama niyo. Huwag mo nang sisihin ang namayapa na, officer. May pagkakamali man siguro ang anak ko, pero hindi dapat naging kapalit noon ang buhay niya. Bagong bili lang ang sasakyan niya. Sana pala, hindi na lang kami bumili ng kotse. Mrs. Soriano, Teka, may footage kayo ng dashcam ng kotse ni Manuel. Pwede ko bang makuha ang SD card? Gusto kong marinig ang boses ng anak ko kahit sa huling pagkakataon. Mildred. Mabuti naman at nagising ka na. Masyado nang nasasayang ang oras ko sa paghihintay para magising ka lang. Si Manuel. Wala na siya. Dahil sa kapapayaan mo. Wala na siya. Wala na ang anak ko. Tuwarin mo ako, Mildred. Kasalanan ko. Si Manuel man ang nagmamaneho. Pero ako nagtulak sa kanya na huwag magpaapi. Ako nagsabing turuan namin ang leksyon ng barbadong driver na yon. Barumbado? Hindi ba't ganun ka rin naman? Bakit tinamay mo pa ang anak ko, Wancho? Bakit? Hindi ko naman alam na may baril pala ang lalaking yun. Siraulo siya. Pangalawang beses ko nang nakaenkwentro sa kalsada sa sasakyan na yun. O tapos, hindi ka pa rin natuto? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ilang beses na tayong nagtalo tungkol dito. Dapat hindi mo pinairal ang init ng ulo mo. Bakit kailangan matama yung pangalan natin, Wancho? Hindi ko sinasadya, Mildred. Hindi ko
ko sinasadya. Alam mo, hindi ko gusto mapahamak ang anak natin. Mahal na mahal ko si Manuel. Pero napahamak na siya, Wancho! Dahil sa'yo, nawala ang anak natin! Ikaw ang pumatay sa anak mo, Wancho! Ikaw! Patawarin mo ako, Mildred. Pwede lang na ako na lang ang namatay. Oo nga! Sana nga ikaw na lang ang namatay! Ang bata pa ni Manuel! Magsisimula pa lang dapat ang buhay niya! Sinira mo lahat ng pangarap ng anak ko! Lahat ng paghihirap mo! Lahat ng paghihirap ko! Para sa kanya napunta lang sa hukay! Patawarin mo ako. Kasalanan ko. Patawarin mo ako, anak. Manuel! Hindi! Lalabas mo na ako! Hindi ko kayang marinig yung pag-iyak mo! Kayong ikaw naman ang may kasalanan sa lahat ng ito! Nakikiramay ako, Mildred. Alam kong napakasakit na mawala ng anak. Lalo na at napakabuti at napakatalinong bata ni Manuel. Aling Isabel, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Magtulungan kayo ni Wancho para makabangon, Mildred. Nakalabas na ba siya ng ospital? Balita ko ay critical daw ang lagay at matagal bago nagising. Wala ho akong pakialam kay Wancho, Aling Isabel. Naku, Mildred. Asawa mo si Wancho. Dahil sa kanya nawala ang anak ko. Hindi ko siya mapapatawad. Mildred, siguradong hindi rin ginusto ni Wancho ang nangyari. Mahal na mahal din niya ang anak ninyo. Wala akong pakialam sa kanya. O siya, tumahan ka na. Sige lang. Sisihin mo lang siya kung yan ang ikagagaan ng loob mo. Pero sana, pagkatapos ng lahat ng pag-iyak, bumangon kang muli. Siguradong yan ang gusto ni Manuel. Napakinggan ko lamang ang huling sinabi ng anak mo, Aling Isabel. Sa huling sandali, hinahanap niya ako. Mahal daw niya ako. Pero paano ko ngayon maririnig ang lahat ng yun? Wala na siya. Wala na ang anak ko. Mr. Soriano, salamat sa kooperasyon ninyo sa investigasyon. Alam kong hirap pa rin kayong kumilos at magsalita. Kumusta na pala ang mga pasahero ng ibang sasakyan na nadamay? Hindi ko pa naitanong sa iyo dahil natakot ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Mabuti na lang din at walang serious injury sa mga nadamay na sasakyan. Mabuti naman kung gano'n. Parang yan lang ang mabuting balita sa lahat ng nangyari. Kahit hindi naman talaga mabuti, tatanggapin ko na magkaroon lang ng positibong pangyayari sa buhay ko ngayon. Napag-isipan na ba ninyo ang sinabi ko nung isang araw, Mr. Soriano? Hindi ako makikipagkita sa Sander na yon, officer. Kahit ano mangyari, ayokong marinig ang mga sasabihin niya. Dahil kahit ano pa sabihin niya,
hindi na may babalik ang buhay ng anak ko. At ang pamilya kong nawasak. Nasa inyo po ang desisyon na yan, Mr. Soriano. Muli, nakikiramay po ako. Bukas na raw ang libing ng anak ninyo. Nabanggit ni Mrs. Soriano nung tumawag ako kanina para mag-update sa kaso. Oo. Libing na hindi ako makakapunta. Hindi lang anak ko ang nawala dahil sa aksidente. Pati ang asawa ko. Mildred? Bakit ka nandito? Kailan ka pa nakalabas ng ospital? Kanina lang. Nag-i-empake ka. Aalis ka na. Bulag ka ba? Hindi ba nakikita mo naman? Pwede bang dito ka na lang? Hayaan mong bumawi ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Pakiusap, Mildred. Pakiusap, mahal. Bitiwan mo nga ako. Huwag kang lumapit sa akin. Mildred. Babawi ka sa akin? Sige, paano? Baka wala kang ang trabaho? Iika-ika ka pa ngayon dahil may bali ang paa mo? Paano ka babawi? Isa lang ang gusto kong mangyari. At hindi mo kayang ibigay yon. Ano bang gusto mong gawin ko? Isang buwan na tayong ganito. Alam ko kasalanan ko. Marumado akong tao. Ang gusto ko, mamatay ka na! Gusto ko, bumalik ang anak ko! Dapat dati pa lang naisip mo nang maging responsable kang tao! Hindi lang para sa sarili mo, kung hindi para sa mga nasa paligid mo! Kung kaya ko lang, ginawa ko na. Araw-araw, oras-oras, kada minuto, naiisip ko ang anak natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Eh, ganun naman pala eh. Bakit gusto mong mapatawad kita? Hindi ko kayang mawala ka rin. Hindi ko kaya. Magbabago na ako. Pangako, gagawin ko lahat para mabawasan man lang ang galit mo sa akin. Hindi ko kaya mawala ka, Mildred. Huwag naman na pati ikaw pa. Hindi ko kaya. Pues, kayanin mo. Dahil non-negotiable to sa akin, Wancho. Wala na ang anak ko. At ikaw ang may kagagawa nun. Magsisi ka man. Umiyak ka man ng dugo. Hindi na magbabago ang katotohanan wala na si Manuel. Hindi pa rin ako susuko, Mildred. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Kagaya nga ng sabi ng anak natin. Mahal niya tayo. Gusto niyang hindi tayo malungkot. Susubukan ko pa rin kahit ayaw mo.